gagawin natin ngayon guys ay aayusin natin itong solar panel. Lalagyan natin yung railing. Natanggalan natin sa dating mount niya dyan. Simula kasi nung bagyuhin na panahon, hindi ko na siya naayos. So ngayon ko lang siya maharap. At limitado yung oras natin kasi nga nandun na yung shade. Ilang oras lang aabot na dito. So ito yung gagamitin natin sa drill power station. So ito yung mga gagamitin natin ng mga L-foot, mid clamp at end clamp. Tapos yung mga railings na ginamit ko rin lang dyan noon. So dinugtong ko lang siya gamit ang aluminum. Pinagpraktisan ko. Ayos naman. Okay, simulan na natin kasi mabilis tumaas yung araw ngayon. Next time papalitan ko yung mga MC4 nya. So second step natin ay tatanggalin natin yung connection. Naka-series kasi. At kapag mayroong basa dito, pwede tayong makuryente. So mas maganda tanggalin natin. Isa pa kasing problema na nito ay yung connection niya, mga MC4 luma na, so palitin na rin. Pag pinasok ng moisture, ayun o, kaya matanggal kasi nga nag-stuck na sa loob. Yun lang problema. So hindi ko na siya tatanggalin. Tatanggalin ko na lang pag may pamalit ako. Di bali naka-order naman ako. Napasubo na ako dito. Itutuloy-tuloy na natin sa doon, sa dito, dalawa doon, then dalawa din doon. So ganyan yung arrangement. At pag maibili tayo dito pa sa side na to, pero dahil apat lang, malamang dadagdag ko lang yon. Pero yung talagang nakalagay sa railings ay yung pare-parehas. So kahit hindi naman natin lagyan ng Vulcasil, just to be sure lang talaga na walang leak, meron naman na siyang rubber sa ilalim. Yun o. Pero sure, lagyan natin.
Much later. 2 points. Tapos na yung dalawang set. Kaya ko siya kasi binago from doon kasi nga putol-putol. Pati nga yung solar panel, ang limitation lang hanggang 200 watts. Yung 500, 400 ayaw na nila i-deliver dito. So wala tayong magagawa. Kung may pera tayo, pick up. Pero kung wala, ganito lang, 200 watts. Yung gamit ko pala ay Jinko na bifacial. Lagay tayo ng mid clamp, tapos dalawang end clamp, dalawang end clamp losoba, dito mid clamp, ayan, marumi na oh. So medyo facing west ang kanyang direction. Siguro mga nasa mid 1 o'clock at 12 o'clock. Ito mahirap sa solar installation. Mainit. Sira na kasing di battery ko na ano, power tool. Kaya ito mano-mano. Medyo mahaba pa tong ginamit ko. Nabili ko na end clamp. Log siya sa kabila. Dikit na lang natin para yun. So ganito yung ginawa ko para may daanan dito sa gitna. Natin sa ilalim para hindi mabasa yung mga connection. Yun. So dinagdag ko pa rin yung isa kasi sayang naman dito. Itong 100 watts di ko na nilagay. Ito na lang.
So 200 na apat, tapos isang 200 na malaki. Malamang ito yung legit na 200 watts. Ito ay bifacial. So ang claim ni Jinko dito, kahit yung ilalim ay nakaka-receive ng liwanag. Ewan, sa ilalim na madilim yan eh. Siya nga pala, may nabalitaan akong bumibili ng mga second hand na ganito na meron daw crack. So mas maganda guys na bumili na lang kayo ng bago, kasi ngayong may crack, pinasok ng tubig. So kahit yung solar panel, pansinin natin yung mga sarili natin kung may tubig sa loob. Ibig sabihin, pinasok na ng tubig yung frame. Yung lamination niya hindi na maganda. So masisira na yan, sayang lang yung pera nyo dyan. At hindi maganda yung receive na niya. Nagdadrop ang kuryente nun. So kinakain niya yung napuproduce niya kasi sa tubig sa ilalim ng panel. Ang isang ayaw na ayaw ng solar panel ay moisture. So kailangan naka-vacuum yun talaga. So kapag pinasok ng tubig, hindi na maganda. Nasubukan ko na yun nun na solar panel. Nagtataka ako bakit nauubos yung laman ng battery. Yun pala, kinakain ng solar. Okay, check natin sa loob. So para sa mga bumibili ng second hand na may crack, pagtsagaan nyo na lang yung bago. Kung may pambili kayo, yung bago na lang. Hindi ko na napatay ito. Check natin kung ilan yung harvest natin sa ganito kalakas na araw. So nakaka-harvest tayo ng 110 open circuit. So idadagdag natin yung 100. Lalakas nga yung voltage, kaya lang mababa yung kanyang harvest kasi yung 100 watts lang yung isa. Okay. So gumamit din ako ng protector SPD DC. Insert na natin. Check natin kung babagsak kasi nga naka grid assist tayo ngayon. Yan, bumaba siya ng 102, pero pag malakas yung araw babagsak pa yan hanggang 88. Yan ang kagandahan ng MPPT, yung kanyang controller, kasi pag natak niya malakas yung araw, malakas yung harvest, bibigat yung kanyang kain. Maganda kasi pag may railing, ventilated sa ilalim, tapos malinis. Kita nyo naman, na-stuck yung mga dumi kasi nga kahoy lang yung nakalagay na ganyan, nakabalagbag. So may ganyan, kahit pa paano ventilated, safe pa yung ano natin, solar sa hangin. Buti hindi natuklap no, ano, hindi nalipad nung paing. Ay, paing ba yun? Pipito pala. Okay, so maraming salamat. Umiiwan ko pala. Buti bumalik ako dito.